Yun, what's up mga kamasyar? May unit na naman tayo mga kamasyar, nakakalikutin, no? Hybrid Istima E4X mga kamasyar, yung pangalan ng ating sasakyan ngayon mga kamasyar, no? So hybrid to ng mga kamasyar, no? So pang ilang ko na itong ginawang hybrid dito, hindi ko na mabilang mga kamasyar. Ayan yung motor niya mga kamasyar, no? So iwan ko ba bakit tayo palagi ang binibigyan ng ng unit na to, hybrid mga kamaster, no? So mula nang pagdating ko dito sa Japan is hindi ko na mabilang kung ilang yung pinalitan ko mga kamaster, no? So yan, i-check natin to mga kamaster for confirmation. I-start natin yan. Nung ini-start ko mga kamaster is maraming nakailaw, parang Christmas tree mga kamaster. May check engine, may skid control, yan, tapos BEC, yan, skid control, tapos may nakalagay na battery voltage low doon sa hybrid mga kamaster, no? Hybrid motor. So yan, so nandyan sa gitna yung battery nyan mga kamaster, no? So tatanggalin natin yung mga upuan na yan, babaklasin natin yan, yan yung tinuturo ni kamaster. Madugong laman natin to mga kamaster, no? So yan, tayo maswerte yung pinagbigyan. So ito na yung parts natin mga kamaster, no? So ito yung voltage, hindi pala voltage regulator yan, no? Pero papalitan din natin is yan yung converter mga kamaster. Parang yeah, converter siya mga kamaster. So yan, ipapalitan natin din yan. At yan yung talagang main purpose na papalitan natin mga kamaster, no? Yung battery ng hybrid mga kamaster, no? So pakalaki nito mga kamaster. Sa lahat ng pinalitan ko mga kamaster, ito ang pinakamalaki at pinakamabigat mga kamaster, no? Battery ng Istima hybrid Toyota mga kamaster. So yan, at binubuksan na ng aking kasama mga kamaster. So yan, yung voltage regulator, yung tinuturo niya. So papalitan din natin yan kasi yan yung isa sa umiilaw, no? So yan, ang laki niyan mga kamaster. So yan yung battery number niya mga kamaster. At yun na, natanggal ko na yung upuan mga kamaster na dalawa, no? So yan, susunod natin yan. So napakaano nitong trabaho na to mga kamaster. Magano talaga na siya ng oras. So ang daming tatanggalin niya. So nandyan yung battery niya, nasa gitna. Ayan. So tatanggalin natin to mga kamaster. Ang dami pa nakalagay dun sa lagayan niya. So mga passbook yan mga kamaster, no? Mga passbook ng may-ari. Yan, at sinisilip-silip ko na mga kamaster kung saan ko lalagnutin, saan ko babaklasin, no? Yan. Kasi galing ako sa Toyota mga kamaster sa Bahrain, 6 years ka. So hindi pa ako nakapagpalit ng doon, hybrid. So training lang yun, dito na ako mismo nakapagpalit talaga. At least may training ako doon at dito ko nagamit. So yan pala yung safety pin mga kamaster. Yan, safety pin yan ng ng kuryente. Dapat tanggalin yun after 20 minutes, saka ka lang gagalaw dyan mga kamaster. Kasi may mga pa yan, high voltage pa yan, may mga kuryente pang naiwan dyan mga kamaster, no? Kumbaga na stored. So double ingat, triple ingat mga kamaster pag gumagawa kayo nyan, no? So yan. So hindi tayo basta-basta magbabaklas ng battery pag wala tayong gamit na ganyan mga kamaster. So safety gloves, high voltage. Yung voltage na yan is around yan sa DC, mga 750 volts yung kaya niya. At yung mga niya, mga tools is puro isolated dyan mga kamaster, no? So yan ang gagamitin natin bago tayo magbagklas ng mga wire dyan mga kamaster, no?
kasi mayroon pa talagang naiwan na kuryente yan doon dyan sa battery, yung mga capacitor na malalaki, tapos doon pa rin doon sa motor niya doon sa labas. So may naiwan pa rin doon mga kamaster, no? So yan, at malapit na natin baklasin to mga kamaster. So yan, babaklasin na natin at tubli ingat pa rin mga kamaster, no? So kung isa kang mekaniko mga kamaster, dapat may training ka dyan, proper training, no? Bago ka magbaklas sa ganyan. So hindi ka basta-basta baklas ng baklas yan mga kamaster, kasi ikita mo yung mga wire na yan, yung mga yan orange, no? High voltage yan mga kamaster. Pag nag-spark yan, ako sabi ko sa'yo, luto yung kamay mo dyan, heart attack ka pa dyan mga kamaster. Yung dalawang wire na yan, no? Yan tinuturo ko. Ako yan ka magkukuryente mga kamaster. Saan yung inverter mga kamaster, yung ano yun, alternating to DC current ang purpose nun. So yan, at marami tayong babaklasin. So yan mga kamaster, yung itsura niya, no? Parang di na siya sasakyan. At yan na nga, nabaklas na natin ito mga kamaster, no? At hindi natin kaya ito mga kamaster. So tatawag tayo ng ano dito, ng back, kasi hindi ko siya kaya talaga. Mga nasa ano yan eh, mga siguro mga 70 kilos yan. Ang bigat, hindi ko mabuhat mag-isa, hindi ko maitaas. So yung dalawa kami, tinawag ko ng isang kasama kong hapon. At nabibigatan din siya talaga. Buti na lang at malaki-laki yung estima, no? So kahit pa paano nakakayo kung tayong buhatin siya. So yan, no? So yan ang mga kamaster, no? Nabaklas na natin. At ito yung bago, at ito yung luma. So papalitan din natin yung inverter na yun, yung itim. So ito yung bago mga kamaster, no? Ganyan siyempre. At yan na nga, yan ang itsura niya mga kamaster pag nabaklas na lahat yung sa ano niya, sa battery niya. Diba? Parang hindi mo na maibabalik. Ayan mga kamaster, at kukunin natin yung mga air duct niya mga kamaster, no? So ibaliktad natin, yan yung luma, at kukunin ko yung mga air duct ventilation niya mga kamaster. Ipapalit ko dun sa bago kasi wala, ano. So yan pala mga kamaster, is kung ang sasakyan mo is hybrid mga kamaster, maghanda-handa ka na ng pera mong malaki-laki, kasi malaki-laki talagang gagastusin mo pag nasira yung battery niyan, no? So yan mga kamaster, is kung nandito ka sa Japan, yung battery na yan is ano yan, 24 kalapad mga kamaster, no? So 24 lapad plus yung labor 10 lapad, tapos yung isang inverter is 4 na lapad. So magkano na yun mga kamaster, no? So 24 plus 10, 34 plus yung 4, so 38 lapad mga kamaster, no? So 38 lapad mga kamaster, no? Grabe yun, ang mahal. Yan pala mga kamaster is fuse yan. Alam mo ba kung ilang volts yan? 1200 volts, no? So grabe, pag nakuryente ka dyan talaga, hospital abot mo. So yan mga kamaster, nabalik tayo dun sa presyo niya, no? So 38 kalapad mga kamaster. So ang 38 kalapad mga kamaster doon sa Japan isa 380,000. Yun mga kamaster, no? 380,000. So pag yung tinimes mo sa Pinas times 0.38 mga kamaster, no? So 38 lapad, so around mga nasa ano yun, 144,000 peso mga kamaster, no? So yun ang gagastusin mo sa battery pa lang mga kamaster, no? 144,000 peso. Tumataginting, no? So butas ang bulsa na may-ari mga kamaster, no? So yung labor pa lang 10 lapad, no? Magkano na yun? Diba? Ang laki na. Tapos gagawin
So tapos ginawa ko lang siya ng isang araw mga kamaster, backlash kabit, no. So kumita tayo, kumita yung boss ko sa akin. So yan mga kamaster, no, nakabit na natin yung bago. Yan lang ang kahirapan ng battery is hybrid mga kamaster, no. So ang ano pala niyan mga kamaster, ang sinyales na palitin na yung battery mo na yun is una siyempre magti-check engine yung voltage sensor na nag low voltage na siya. Tapos yung yung hybrid car mo is, di ba, siya, dapat pag nakaandar yung engine mo, dapat ang palaging gumagana is yung motor, yung hybrid mga kamaster, no. So dapat yung palagi ang gumagana, no. So pagka kasi ang palaging gumagana is yung makina mga kamaster, ano pang silbi ng hybrid mo kung palaging makina, di magastos ka rin sa gasolina, no. So malapit nang palitin yun mga kamaster. Pagka ganun, hindi na siya nag-i-engage yung motor, ibig sabihin hindi na siya nagkakarga mga kamaster, no. So yung battery noon is mahina na mga kamaster, no. So nagagamit mo siya pero ang palaging gumagana is yung engine, halos hindi siya namamatay, halos hindi siya nag-shift dun sa electric motor mga kamaster, no. So yun yung symptoms nun mga kamaster, no. So kung hybrid yung sasakyan mo, so tignan mo yun, pansinin mo yun, kung palaging gumagana is yung makina, hindi yung hybrid motor mo, hindi siya nag-shift, tapos may umilaw na doon na battery low voltage sensor. So nako, pagdating mo sa yan, quotationan ka na yan, battery, saka yung battery hybrid, saka yung voltage regulator, mabubutas sa bulsa mo kamaster. No, pero sulit naman yan bago niya palitan yung battery niya kasi sobrang tagal niya nang ginamit yan mga kamaster, no. So yan mga kamaster, no. At tayo masyadong nag-iingat mga kamaster. So natanggal ko na yan lahat. Natanggal ko na yung mga wire. Ano bang ginagawa ko dyan? Chine-check ko na ako sir, no. So bago na yan, no. So nakabit na natin yung bago at nagmamarking na lang ako mga kamaster, no. Pinamarkingan ko na lang yung mga naikabit ko at hindi pa naikabit, no. So dinudouble check ko siya mga kamaster, no. Kaya tayo nagmamarking para makita natin kung goods na siya mga kamaster. Kung pag once na nahigpitan ko, minamarkingan ko na siya para automatic na hindi ko na siya babalikan ulit. So yan, double check natin. Nakabit na natin yung ang cover mga kamaster, no. So yan, double check palagi mga kamaster, no. Baka maraming maiwanan. Yan, alright sa mga kamaster, no. At yan na naibalik na natin mga kamaster, no. So yan na siya, unti-unti na natin siyang nabalik, parang walang nangyari. Nabalik na natin, napalitan na natin ng bagong battery. At yan, ikakabit na nga natin yung safety pin niya mga kamaster, no. So parang yan, yung positive at negative, nagkadikit yan mga kamaster, no. So yan, parang yan yung sa battery niya mga kamaster. Safety pin lang yan mga kamaster. Pag inalis mo yan, parang tinanggal mo na yung positive at negative, no. Yan. So ang pag-lock niyan is
ano siya, yan, push, yan, tapos pababa, yan. So lock na yan mga kamaster, hindi na matatanggal, so safety na yan mga kamaster. At yun na nga mga kamaster, na to see is to believe. I-start na natin. So yan na nga, in-start na natin. So hindi ninyo masyadong marinig yan kasi motor lang gumagana. Makikita nyo yung green na yun, isa ano yun, ready. So nawala na yung mga check engine mga kamaster. So minsan say goods na yan mga kamaster, no. So yan, at natapos na natin ang trabaho natin mga kamaster, no. So napagod tayo pero okay lang kasi